Tulad po ng nabanggit kanina, ipinagdiriwang natin ngayon ang kapistahan ng pagtatalaga sa palasyong simbahan sa Laterano sa Roma. Ano po ba ito at bakit natin ipinagdiriwang? Ang simbahan ng Laterano o yung tinatawag nating Basilica of St. John Lateran. Yan po, kaya Lateran ng tawag dyan ay sapagkat yan ay galing sa lupa ng Laterani family sa Roma. At iyan ay pinatayuan ng Roman Empire ng tinatawag na Basilica. So, ang Basilica po, of course, originally, ang ibig sabihin yan sa salitang Griego, galing sa salitang Basileia. Ibig sabihin ng Basileia ay kingdom. Pero yung Basilica ay hindi yan kingdom. Yan ay bahagi siya ng isang empire, ng Roman Empire, at saka doon itinayo yung isang mahalagang building na kung saan nandoon yung mga korte at iba pang mga, minsan gumagawa dyan ng mga functions ng mga dignitaries at ibang mga ginagawa pa dyan. At yung Basilica na yan ay ibinigay nung ideklara ni Emperor Constantine ang Christianity as official religion of the Roman Empire ay ibinigay yan sa Santo Papa. At dyan nanirahan ang Santo Papa. At kung makikita natin o maririnig natin sa kasaysayan ng simbahan, dito ginawa ang ilang mga konseho o yung mga ecumenical councils, yung tinatawag nating Lateran Councils. So, dyan ginawa. So, yung mga Santo Papa ay nanirahan dyan hanggang sa inilipat ang Papal House sa Avignon, sa France. At after several years, nung ibinalik siya, nung nasa Avignon, yung Papal House, ay yung Lateran ay kung ano-ano ang ginawa ng mga tao. Ito ay nasira. So pag balik ng papacy sa Roma, hindi na ito nanirahan sa Lateran, kung hindi ito'y nanirahan na sa Vatican. So, sapagkat nung panahon na yon, nung pagbalik, ay irreparable na yung Lateran Basilica. So ngayon, ano yung significance ng Lateran Basilica? So, una, ano ang pagkakaiba ng Basilica sa Cathedral? Sa Roma, meron tayong 4 na basilicas. Yung Saint Mary Major, Saint Paul outside of the walls, at saka yung Saint Peter Basilica, and of course the Saint John Lateran Basilica. Ngayon, dito sa 4 na ito, ang tinatawag na Archbasilica o yung may pinaka mataas na ranggo diyan sa 4 na mga basilikas na yan ay ang St. John Lateran. Bakit? Sapagkat ang St. John Lateran ay hindi lamang basilica, kung hindi ito ay Cathedral of the Bishop of Rome. So nandiyan ang chair o yung upuan ng Bishop of Rome. Halimbawa, itong simbahan na ito, ang tawag dito ay cathedral dahil nandito ang upuan ng obispo ng Diocese of Cubao
at walang sino mang pare o sino pa man na pwedeng maupo dyan, maliban sa obispo. And of course, pag may pumuntang ibang mga clerical dignitaries, limbawa, yung cardinal ay pinapayagang maupo. Pero yung St. John Lateran Basilica is also a cathedral. Kaya nandoon ang chair of the Bishop of Rome. Ngayon, kung titingnan po natin, yung St. John Lateran Basilica bilang cathedral, siya yung mother of all churches in the city, urbi et urbe, in the city and the world. So lahat ng mga simbahan sa buong mundo, ang nanay niyang simbahan ay ang Lateran Basilica. So ngayon, kung titingnan po natin, ay gaano ba kahalaga itong building? So, kung titingnan po natin sa Old Testament, makikita natin yung Ark of the Covenant ay nakasilid doon sa tinatawag nating tabernacle o yung tent, di ba? Nandoon yung Ark of the Covenant. O minsan ang tawag diyan ay Tent of Meetings. So yung Tent of Meetings, kaya siya Tent of Meeting kasi diyan nagtatagpo ang divine o ang Diyos at ang tao. So kung titingnan natin naman yung templo na pinagawa ni Solomon para magkaroon hindi lamang sa tent kundi sa isang templo na yung Ark of the Covenant, ay eto rin yung building of meeting. Ang tawag dyan sa Hebreo ng mga Hudyo ay Bet Yahweh. So, ang Bet Yahweh, ibig sabihin ng Bet sa Hebreo ay bahay. At Yahweh ay Diyos. Kaya yung Bet is bahay, parang Bethlehem. Lehem is bread and Bet is house, kaya may house of bread. So, yung Bet Yahweh ay house of God. Pero, nung mga sinaunang Kristiyano, ang tawag nila sa Lateran Basilica ay Domus Ecclesiae. So, Domus Ecclesiae, ibig sabihin ay house of the church. Hindi siya tinatawag na church, kung hindi house of the church. Bakit? Sapagkat malinaw sa mga sinaunang Kristiyano na ang simbahan ay ang katawan ni Kristo. Yung mga pumapasok doon na bahagi ng community na katawan ni Kristo. Kaya ang Lateran Basilica, ang tawag ng mga sinaunang Kristiyano ay House of the Church o Domus Ecclesia. Ngayon, titingnan po natin sa Ebanghelyo, narinig natin yung nagalit si Jesus sapagkat binastos ng mga tao yung templo ng Diyos. So ano ang ginawa niya? Pinaghahagupit niya at itinaob yung mga hayop at itinaob yung mga bangketa na may mga nagpapapalit ng salapi. At naggalit siya dahil binastos yung tahanan ng Diyos. At nag-react ngayon yung mga Hudyo, yung mga taga-Judea. Ang sabi sa kanya, anong tanda ang maibibigay mo upang patunayang may karapatan kang gawin ito? At tumugon siya, gibain ninyo ang templong ito at muli kong itatayo sa loob ng 3 araw. Pero ang sinasabi dito, ang sagot sa kanya, 46 na araw na taon na ginawa ang templong ito at itatayo mo sa loob lamang ng 3 araw.
Pero ang sinasabi niya dito ay ang templo na kanyang katawan. So, from the house of God or Bet Yahweh to the house of the church, nauna siyempre yung katawan ni Kristo. Ang katawan ni Kristo, ang simbahan. So, yung templong sinasabi niya dito sa Ebanghelyo ay ang kanyang katawan. So, ang sabi niya ay, gibain ninyo ang templong ito at muli kong itatayo sa loob ng 3 araw. Namatay siya at muli siyang nabuhay sa loob ng 3 araw. Ano yung nangyari nung siya ay nasa krus? Nung siya ay nasa krus, siya ay tinusok sa kanyang tagiliran. At lumabas mula sa kanyang tagiliran ang dugo, umagos ang dugo at tubig. Ano ang nandoon sa unang pagbasa? Sa vision ni Propeta Ezekiel. Nakalagay doon yung vision niya na pinakita sa kanya ng anghel na merong tubig na dumadaloy mula sa templo papunta sa tagiliran ng templo, at yung tubig na umaagos na yon ay dumadaan sa ilog, at ang lahat ng madadaanan nito ay nagkakaroon ng buhay. Yung ilog ay nagkaroon ng maraming isda, at yung mga pampang ng ilog ay nagkaroon ng maraming halaman at mga punong kahoy, at hanggang sa ito ay dumaloy hanggang sa Dead Sea. At ang buhay ay nakita sa pamamagitan ng pag-agos ng tubig na mula sa templo. Ngayon, tingnan natin yung parallel niya. Si Jesus, ang kanyang katawan, ang templong tinutukoy niya sa Ebanghelyo. Mula sa kanyang tagiliran, kung kay Ezekiel yung templo, mula sa tagiliran ng templo ay umagos ang tubig na nagbigay buhay sa mga halaman, sa ilog at sa dagat. Yung pag-agos ng tubig at dugo sa tagiliran ni Jesus ay nagbigay din ng buhay sa sangkatauhan. So yun yung magandang significance ng koneksyon ng Ebanghelyo doon sa unang pagbasa natin. Ayon sa kay San Juan, nung tusukin yung kanyang tagiliran, lumabas ang tubig at dugo. Ayon kay Josephus, isang Roman historian, sabi niya, every day the people kill 200,000 animals. So anong ginagawa nila? Pinapatay nila yung 2,000 hayop at ibinubuhos nila dun sa altar ang dugo. At sa ilalim ng altar ay merong drain na papunta dun sa side ng templo. At ang umaagos sa templo ay dugo at tubig. Kung kaya naman ang umagos sa side ng ating Panginoon ay dugo at tubig. At ang tubig ay simbolo ng baptism o binyag. Ang dugo ay simbolo ng Eucharistia. So siya yung templo na nagbibigay buhay sa pinadaluyan ng tubig at dugo mula sa templo. Nasaan yung altar ng templong yan? The altar of the temple that is Jesus' body is the Sacred Heart of Jesus. So mga kapatid, hindi dito nagtatapos yung templo, sapagkat tayo ang katawan ni Kristo, tayo ang simbahan. Dapat tayo din, dumadaloy din sa atin ang buhay na pwedeng magbigay buhay sa ating kapwa. So mga kapatid, sa pagpapatuloy natin ng Eucharistiyang ito at sa pagdiriwang na ito, ipanalangin natin
na bigyan tayo ng biyaya na maging malinaw sa ating puso't isipan ang papel ng templo, bahay ng Diyos. Ngunit hindi diyan nagtatapos. Maging malinaw din sa ating isipan na ang templo ay ang katawan ni Kristo. At maging malinaw din sa ating isipan ang pangatlong napakahalaga, na tayo bilang katawan ni Kristo, ang templo, at hayaan nating dumaloy sa atin ang buhay ng Diyos na magbibigay buhay sa ating kapwa.